Guys, magandang araw sa inyo, no? Ngayon, pinadalan tayo ni Watt Cycle ng battery na 12 volts, 314 AH. Tignan natin kung gaano kalaki, maganda ba talaga. Tignan natin yung battery. Bali, pinadala sa atin to para maipakita sa inyo, no? Kung sulit ba yung mga ganitong battery. Medyo mabigat siya kasi nga malaki siya. Ito yung kasama niya, 4 na tornilyo at negative positive na takip. Meron din siyang manual. Bali yung manual na to, kaparehas lang dun sa 100 AH natin na naunang nabuksan. Ito yung ating battery, 12 volts, 314 ampere hour. 12 volts, 314 ampere hour, 200 ampere BMS, 4019 watt hour, Smart Edition Mini. Kumbaga itong battery na to, pwede na nating i-connect sa Bluetooth sa app niya, sa Watt Cycle app, para makita natin yung status ng battery. Ayan yung harap, tagiliran. Dito yung kanyang specs. Dito yung kaparehas lang doon sa kabila. Tapos dito sa taas ay nakalagay, not recommended for starting car. Ito yung ating battery terminal, nasa gilid. Guys, ito yung 100 ampere hour. Ganito kalaki yung ating 314 ampere hour. Sa gilid, yan. Yung taas. Bali, timbangin natin to, no? Meron tayong timbangan 00. Ating ipatong. Natin kung gaano kabigat. Ang timbang ng ating battery ay 29.10 kilograms. Bali ito 29 kilos, no? Kaya medyo hirap buhatin. Testing din natin kung ilang kilo to. Yung 100 AH natin ay 11 kilos. Bali yung bigat times 3 ng ating 100 AH na Live PO4 battery. Sukatin natin yung ating battery. 13.5 inches ang haba. Ang taas ay nasa 10 inches. Ang lapad ay 7.5 inches. Bali sa manual niya 6,000 cycle ang magagawa niya kung nasa 80% lang lagi yung gagamitin nyo. Tapos ito, marami rin siyang protection. Meron siyang short circuit protection, charging high temperature, discharge high temperature, charging low, discharge low protection. Tapos pwede siyang i-parallel sa 4, pwede ring series sa 4. O kaya naman 4S, 4PO, 4 parallel na naka-series sa 4 din. Pwede 'yon. Tapos naka IP67 na waterproof na to. Kaya kahit sa ano siya pwede gamitin. Pwede siyang mabasa. Ang kagandahan dito, meron na siyang Bluetooth. Gawin natin, mag-download tayo ng app sa Play Store. Download natin ang Watt Cycle. Search natin Watt Cycle. Watt Cycle app, yan. Tapos install natin. Open. Ayan. Sa unang bukas natin ng app, pwede siyang guest mode or login mode. Try natin yung guest mode. Login, guest mode. Yan. While using the app, allow. Tapos, ayan, may lumabas na. Lumabas na yung Bluetooth name nito ating battery. Open natin. Ayan na. Nag-connect na yung ating battery. Ngayon, yung capacity ng ating battery ay nasa 56%. Tapos, makikita rin natin yung temperature, makikita natin yung voltahe. Ito yung bawat cell, makikita rin natin yung bawat cell. Ayan, nakabalance naman siya, 3.29 lahat. Makikita natin yung max volt, minimum volt, average volt, difference volt. Ayan. Tapos, makikita rin natin yung discharge current niya, tsaka yung discharge wattage. Tapos meron ditong
on-off para sa charge. Pwede mo siyang off, pwede mo siyang on. Doon din sa discharge, pwede mo siyang off, pwede mo rin siyang i-on. Yan, nag-on na siya. Tapos, dito sa my device, ganyan ang nakalagay, bind. Please log in first. Kailangan naka-log in tayo bago natin mabind yung ating battery. Dito sa about, pwede kang magawa ng account. Kailangan may account. Settings, ito. Sa settings, pwede na tayo mag-set ng max charge voltage, max charge current, max charge temperature. Ayan. Kita naman natin no, sa cellphone. No? Ayan. Bali ngayon, wala tayong babaguhin dyan. Okay na yan. Tapos dito sa pinakababa, meron siyang nakalagay na parallel mode. Kapag halimbawa, meron kayong dalawang ganito, pwede mo siyang pwede mong buhayin yung parallel mode on. Para mag-connect yung dalawa. Siguro yung BMS niya, tsaka yung BMS ng isa, magko-combine yon o yung signal ng bawat isa, mag-communicate sila ng mas maayos. Maganda yung app nito. Pwede mo siyang baguhin yung parameters. Kasi yung app ng ating isang battery, makikita lang natin yung percentage, discharge current, tsaka voltage, capacity, tapos yung ating cell, yan. Di tulad do sa ating watt cycle, pwede nyo iset kung ano yung gusto nyo, no? Pero mas maganda, aralin muna natin yung mga isa-set natin. Yung ating solar setup, naka 280 Ah tayo. Ngayon, i-charge natin to. Gagamitin natin to dun sa ating solar setup. Saktong-sakto lang to doon. Tanggalin natin yung isang battery. Tapos, gamitin muna natin to ng ilang araw. Tsaka natin to i-capacity testing. Ito yung ating battery. 12 volts 280. Tayo muna natin lahat, no? Solar panel, inverter, ayan, gumana na. Tapos battery, SCC, yan, patay na lahat. Tapos ipalit natin dito yung ating bagong battery. Ito na yung ating battery. Nakakabit na yung ating battery. Takpan natin. Tapos buhayin natin ang ating setup. Buhayin natin yung battery breaker. Ayan, nabuhay na. Buhayin natin ang solar panel. Ayan, nabuhay na. Buhayin natin ang inverter. Ayan. Buhayin natin ang ating breaker ng load. Meron na tayo ditong may voltahe na tayo. Tapos buhayin natin yung LVD natin. Okay, lumipat na, naka-solar na yan. Ngayon, tignan natin kung ano yung ating makikita sa app. Guest mode ulit tayo. Guest mode. Connect natin yung Bluetooth. 0% nakalagay. Ayan na. Makikita natin yung display nya may umaangat, tapos nakalagay yung percent ng battery, 58%. Tapos ang nakalagay sa baba, nakasulat charging time to full charging 3.4 hours. Tapos kung makikita natin, may voltahe siya, 13.38 volts, 40 ampere. Charging yan.
Tapos 540, 539 watts. Bali nakita naman natin no, nagcha-charge yung ating battery. Tapos ito yung ating load. Meron na tayong ginagamit na natin yung battery. Meron tayong 68, 70 watts na load. Bali gagamitin muna natin to ng ilang araw para mag-calibrate pa yung ating BMS tsaka yung cell, para mas maganda yung ating testing sa susunod ng capacity testing. Maidagdag ko lang no, doon sa ating battery, sa Bluetooth app natin. Bali ang nakalagay kasi doon sa ating settings, medyo malayo kasi no. Lapit natin doon sa ating battery. Bali ang nakalagay kasi doon sa ating settings no, settings. Yung nakalagay dito sa ating max charge voltage kanina ay 13.6. Baka kasi malimit yung ating voltahe na charging voltage. Ginawa natin siyang 14.6. Tapos yung Fahrenheit, ginawa nating Celsius para mas madali nating makita. Ayun, bali binago natin yung max charge voltage, ginawa natin 14.6. Tapos yung magtatanong kung magkano, bali sa Shopee, ang price niya sa Shopee ay 29,626 and buy with voucher nakalagay. Tapos sa ating Lazada, ang presyo niya ay 32,260. Pero meron niyang, kung meron kayong mga coins, mga voucher, yan, mas bababa pa yan. Bali, obserbahan muna natin yung ating battery bago natin i-capacity test tsaka load test. Maraming salamat.